Magandang araw sa lahat. Magandang araw sa lahat. Welcome sa episode na ito. Today, pag-usapan natin isang malaking balita para sa Naga City, ang proclamation na ginawa ng Highly Urbanized City or HUC ang Naga. Para sa marami, ito ang good news, achievement na ito, recognition nito. Sinasabi ng iba na sign daw ito ng progress, good governance at mas magandang future para sa syudad. Pero bilang isang tao nakatira mismo dito sa Naga, gusto kong tingnan ito mula sa mas grounded na pananaw. Hindi ako against sa progress, hindi ako against sa Naga. In fact, bilang residente, gusto ko talagang umunlad ang Naga. Pero ang tanong ko lang, ramdam ba talaga ng ordinaryong Nagenyo ang sinasabing development? Kasi kung minsan, ibang itsura ng progress sa papel at ibang itsura ng progress sa totoong buhay. Bago tayo magpatuloy, inimbitahan ko po kayong sumali at mag-subscribe sa ating YouTube channel, Buhay Sari-Sara BSS TV, sa ating Facebook page naman po. Pakipollow na rin po at subaybayan ninyo ang ating mga bagong videos at update. Bilang pagpapasalamat sa inyong suporta at pagtangkilik, sisikapin ko pong makagawa ng mas makabuluhan, kapag-ipakinabang at inspiradong content para sa inyo. Maraming salamat po sa tiwala at suporta at God bless po sa ating lahat. Ngayon, balik tayo sa ating usapan. Ayon sa post, ang pagiging HUC daw parang level up na ang Naga. Mas independent na ang Naga, mas may control na sa resources, zoning, local laws, at posible na mas malaking share sa national fund. Potential din daw itong makahikayat ng big businesses at end investors. Magandang pakinggan niyon, pero kailangan nating itanong, ano ang kasunod? Kasi ang HUC status ay designation, legal classification. Legal classification siya. Pero hindi porket HUC na ang isang city, automatic may bagong kalsada, bagong trabaho, bagong drainage system, bagong factories, o bagong industries. Ang tunay na sukatan ng development ay hindi yung title lang. Ang tunay na sukatan ay kung ano ang nararamdaman ng tao araw-araw. Mas gumaan ba ang biyahe? Nabawasan ba ang baha? Dumami ba ang trabaho? Tumaas ba ang kita ng ordinaryong manggagawa? May bagong industriya ba na gumagawa ng produkto at nagbibigay ng stable na employment? Kung wala pa yon, and then maybe we should celebrate carefully. Para sa akin, dapat malinaw ito. Ang HUC status ay hindi automatic proof ng development ng isang lugar. Pwede itong maging opportunity, pwede itong maging stepping stone, pwede itong magbigay ng mas malaking autonomy at mas malaking responsibilidad sa local government. Pero hindi dapat gamitin ang title na ito para sabihing solve na ang problema ng Naga. Kasi ang ordinaryong residente, hindi naman araw-araw iniisip ang city classification. Ang iniisip ng ordinaryong tao, may trabaho ba? Mataas na ba ang sahod? Ligtas ba ang sabaha? Maayos ba ang kalsada? Abot kaya ba ang bilihin? May oportunidad pa ang anak ko dito sa Naga. Kung ang sagot dyan ay hindi pa malinaw, then dapat maging honest tayo. Hindi ibig sabihin na mali ang HUC. Ang ibig sabihin, hindi dapat gamitin ng HUC as proof na tapos ng trabaho. Sa Naga, marami tayong mga malls. May commercial activities, may retail, maraming bumibili, maraming kumakain, maraming businesses na consumer facing. Pero mall alone do not mean strong economy. Ang mall ay mostly consumption-based. Ibig sabihin, umiikot ang pera dahil bumibili ang tao. Pero ang tanong, saan ang galing ang pera na ginagastos ng tao? Kung walang sapat na manufacturing, production, agri-processing, technology hub, export, businesses, or industries na gumagawa mismo ng produkto, limitado ang economic base ng city. Kailangan natin economy na hindi lang nakabase sa pagbili. Kailangan natin economy na nakabase sa paggawa, paglikha, pagproseso, at pag-export. Doon papasok ang tunay na economic strength. Kasi puro mo lang, maraming trabaho nga, pero madalas retail job, service job, a contractual job, o minimum wage job. Hindi ko minamiliit yan, trabaho pa rin yan. Pero kung gusto nating maging tunay na strong urban city, kailangan natin ng mas malalim na foundation ng economy.
Kailangan may industries na nagbibigay ng long-term jobs. Kailangan ng local products na pwedeng i-develop. Kailangan ng negosyo na hindi lang pagbinta, kundi gumagawa at lumilikha rin. Isa pa ang dapat nating tingnan ay ang dami ng mga colleges, universities at bangko dito sa Naga. Hindi natin maikakaila ng Naga Educational Center. Estudyante na pumupunta rito para mag-aral. Marami tayong colleges and universities, marami rin tayong bangko, financial institution at commercial establishment sa syudad. Sa unang tingin mukhang malakas ang ekonomiya. Pero ang tanong, pagkatapos ba magtapos ng kolehiyo ang mga kabataan, may sapat ba silang mapapasok ang trabaho dito mismo sa Naga? Kasi kung maraming school pero kulang ang local development, ang mangyayari, nagiging training ground lang ang Naga. Dito nag-aaral ang mga kabataan, pero pagkatapos nilang makagraduate, kailangan nilang umalis. Papunta ng Maynila, Cebu, abroad, o ibang lugar na naghahanap ng mas magandang trabaho. Kung ganoon, hindi kompleto ang development. Dapat ang isang highly urbanized city ay hindi lang lugar ng pag-aaral. Dapat lugar din ito ng opportunity pagkatapos ng graduation. Kailangan may trabaho para sa mga engineers. Kailangan may trabaho sa IT graduates. May trabaho para sa mga business graduates. May trabaho sa mga health workers. May trabaho para sa skilled workers. May trabaho para sa ordinaryong kabataan gustong magsimula ng career. Hindi ba sa trabaho, kailangan ng trabaho na may disenteng sahod, career growth, at long-term stability. Marami rin tayong bangko sa Naga pero ang tanong, ang mga bangkong iyan ba ay sa ilalim sa tunay na productive economy o may ikot lang ang pera sa loan, remittances, deposit at retail spending? Kasi kung ang maraming bangko pero kulang ang factories, kulang ang technology companies, kulang ang agro-processing, kulang ang export-oriented businesses, at kulang ang industries na lumilikha ng produkto, limitado rin ang trabaho ng ordinaryong graduates. Kaya kung pag-usapan natin ang HUC status, dapat itanong natin, ano ang plano para sa mga graduates ng Naga? May industries ba na sasalo sa kanila pagkatapos silang mag-aral? May trabaho ba dito na hindi lang temporary, hindi lang minimum wage at hindi lang contractual? May economic direction ba ang syudad para hindi na kailangang umalis ang kabataan para lang umasenso? Dahil ang tunay na urban development ay hindi lang nasusukat sa dami ng school, malls at bank. Nasusukat ito sa kakayahan ng syudad na magbigay ng kinabukasan sa sariling mamamayan. Isa pa sa pinaka-importanteng concern, baha. Maraming parte ng Naga ngayon ang binabaha at bilang residente, ito ang hindi pwedeng takpan ng celebration. Anong silbi ng HUC status kung tuwing malakas ang ulan, maraming lugar ang hirap? Anong silbi ng economic growth kung ang negosyo at bahay ng tao ay paulit-ulit na lumulubog sa baha? Flooding is not just an inconvenience. It affects health, businesses, transportation, school, work, and property values. Kapag binabaha ang isang lugar, hindi lang tubig ang problema. Nawawala ang kita, nawasisira ang gamit, naantalang hanap buhay, bumabagal ang biyahe, bumababa ang quality of life, at bumabagal din ang takbo ng ekonomiya. Kung ang HUC na ang Naga, dapat isa sa pinakaunang priority ay flood control, drainage improvement, urban planning, river management, at climate resilient infrastructure. Hindi sapat ang proclamation. Ang kailangan, may engineering solution, kailangan ng budget, kailangan ng timeline, kailangan ng accountability. At isa pa sa dapat nating tingnan ay ang healthcare system ng Naga. Oo, meron tayong Naga City General Hospital. Malaking bagay yan para sa syudad. Hindi natin minamalit ang pagkakaroon ng sariling city hospital dahil malaga ito lalo pa sa mga ordinary mamamayan na nangailangan ng abot kayang serbisyong medikal. Pero ang tanong, sapat ba ang mga pasilidad? Sapat ba ang equipment? Sapat ba ang serbisyo? Kasi ang hospital hindi lang building. Hindi sapat na may nakatayong hospital kung kulang naman ang medical equipment, kulang sa machine, kulang sa supplies, kulang sa mga specialist.
o kulang sa kakayahang tumanggap ng mas maraming pasyente. Kung HUC na ang Naga, dapat ang healthcare system natin ay sumasabay din sa sinasabing level up ng syudad. Dapat may malinaw na plano para palakasin ang Naga City General Hospital. Kailangan may mas kumpletong equipment, mas maayos na facilities, may sapat na medical staff, mabilis na serbisyo, at may accessible na healthcare para sa ordinaryong Nagenyo. Dahil ang tunay na highly urbanized city, hindi lang na maraming mall, hindi lang maraming commercial building, dapat kaya rin itong alagaan ang kalusugan ng sariling mamamayan. Kung ang title ng HUC, pero ang ospital ay kulang na kulang pa rin sa kagamitan, dapat itanong natin, nasaan ang tunay na urban development kung basic public health services ay hindi pa sapat? Isa pa sa dapat natin pag-usapan ay ang ating public market o people's mall. Alam natin ang public market ay isa sa mga sentro ng ekonomiya ng Naga. Dito umiikot ang kabuhayan ng maraming vendor na may mamimili, delivery riders, tricycle driver, jeepney driver, at maliit na mga negosyante. Kumikita ang public market, may revenue ito para sa syudad. May economic activities. Araw-araw maraming tao ang pumupunta na rito para bumili, magbinta, maghanap buhay, at magnegosyo. Pero ang tanong, kung kumikita ang public market, bakit hanggang ngayon kulang pa rin ang maayos na parking space? Kasi ang public market ay hindi lang dapat lugar na bintahan, dapat maayos din ang sistema sa paligid nito. Dapat may sapat na parking space, dapat may maayos na loading and unloading areas. Dapat hindi nagiging sanhi ng matinding traffic. Dapat accessible sa senior citizen, PWDs, vendors, at ordinaryong mamimili. Dapat hindi pahirapan ang pagpunta, pagbili, at paglabas ng market area. Kung ang public market ay kumikita pero hindi napapabuti ang basic facilities nito, dapat itanong natin saan napupunta ang kita. May malinaw bang plano para ayusin ang parking at traffic flow? May long-term urban planning ba para sa market area? Dahil kung HUC na ang Naga, dapat ang public market natin ay hindi lang buhay ng negosyo, kundi maayos din ang sistema. Ang tunay na urban development ay hindi lang nakikita sa mall, commercial building. Nakikita rin ito sa public market, sa paradahan, sa kalsada, sa drainage, sa access ng ordinaryong tao, at sa convenience araw-araw na pamumuhay. Kung ang public market ay kumikita pero ang parking ay problema pa rin, malinaw na may kailangang pangayusin. Isa pa nating tanungin bilang mga residente ng Naga ay ito. Ano nangyari sa ating basura? Kasi kung pag-uusapan natin ang pagiging highly urbanized city, hindi pwedeng puro mall, bangko, school, at proclamation lang ang sukatan. Dapat kasama sa usapan ang solid waste management. Ang tanong, may pagbabago ba sa ating top site? Maayos bang sistema para mapakinabangan ang pwedeng i-recycle? May seryoso bang programa para sa composting, recycling, at waste recovery? May plano ba o nasa pipeline ba ang waste-to-energy facility para hindi na kailangan pang magbukas ng panibagong dump site ang syudad? Kasi ang basura ay hindi simpleng problema lang ng koleksyon. Kapag hindi ito napapamahalaan ng maayos, nagiging problema ito sa kalusugan. Yung baha, amoy, lupa, yung tubig, at kalidad ng buhay ng mga residente. Kung ang solusyon lang ay maghanap ulit ng bagong tambakan, hindi yun ang long-term development. Inililipat lang natin ang problema sa ibang lugar. Dapat ang modernong syudad ay may malinaw na waste management direction. Una, dapat seryoso ang segregation sa barangay level. Pangalawa, dapat gumagana ang Material Recovery Facilities o MRF. Pangatlo, dapat may recyclable materials na recover at pinakikinabangan. Pang-apat, dapat may biodegradable waste o composting na ginagawang kapag ipakinabang. Pang-lima, kung may waste-to-energy plan, dapat malinaw sa publiko kung ano ang status nito. Kasi kung matagal na ang may plano, ang tanong ng ordinaryong Nagenyo ay simple. Nasaan na ito ngayon? Operational na ba? May resulta na ba?
Ilang tonelada ba ng basura ang nababawas kada araw? May kuryente bang napoproduce? May kita ba ang syudad mula rito? At ligtas ba ito sa kalusugan at kalikasan? Hindi sapat na may plano sa papel, hindi sapat na may ordinance, at hindi sapat na may press release. Ang HUC ng Naga, dapat ang waste management natin ay highly urbanized na rin. Dahil kung ang tunay na urban development ay hindi lang nakikita sa harapan ng syudad, nakita rin ito kung paano natin pinapamahalaan ang basura sa likod ng ating mga bahay, palengke, malls, eskwelahan, ospital at komunidad. Kung ang basura ay patuloy lang itinatambak at wala pang malinaw na recycling recovery, may malaking tanong pa rin sa ating development. Hindi dapat ang susunod na solusyon ay panibagong dump site. Ang dapat hanapin natin ay mas modernong sistema, mas transparent na plano at mas malinaw na implementasyon. Isa pa ang nating pag-uusapan ay ang paggamit ng lupa sa Naga. Habang dumadami ang tao, lumalaki ang demand sa housing, roads, subdivision, commercial space, schools, hospitals, terminals, at di pang urban development. Normal yan sa lumalaking syudad. Pero ang tanong, may malinaw ba tayong plano para magamit ng tama ang kasalukuyang nasakupang lupain ng Naga? At mas mahalaga, napoprotektahan ba natin ang taniman at kabuhayan ng ating mga farmers? Kasi kung lahat ng lupa ay unti-unting ginagawang subdivision, commercial areas, warehouse, o mall, saan pupunta ang agriculture production ng syudad? Hindi natin pwedeng isipin na ang development ay puro simento lang. Ang tunay na development ay balanse. Kailangan ng lugar para sa negosyo, kailangan ng lugar para sa tirahan, kailangan ng lugar para sa kalsada at public facilities. Pero kailangan din may protection para sa agricultural land, farmers, watershed areas at food production. Dahil kapag nawawala ang taniman, hindi lang lupa ang nawawala, nawawala rin ang kabuhayan ng farmers. At kapag may bagyo, krisis, pagtaas presyo, o disruption sa supply chain, mas mahirapan ang ordinaryong Nagenyo. Kaya kung HUC na ang Naga, dapat malinaw ang land use plan. Pwedeng bahala na kung saan tumubo ang subdivision. Hindi bahala na kung saan magtayo ng mga commercial buildings. Hindi rin pwedeng basta conversion na lang ang taniman na walang long-term food security plan. Dapat may malinaw na zoning. Dapat protektado ang prime agricultural lands. Dapat may suporta ang farmers. Dapat may irrigation, farm-to-market access, storage, post-harvest facilities, at market linkage. Dapat may urban agriculture, community garden, at food security strategy. Kasi habang lumalaki ang population, lumalaki rin ang pangangailangan sa pagkain. Kung hindi natin mapoprotektahan ang food-producing areas ngayon, baka dumating ang panahon na ang highly urbanized nga ang Naga. Pero highly dependent naman sa labas para sa pagkain. Dapat nating iwasan. Ang tunay na syudad na handa sa kinabukasan ay hindi lang marunong magtayo ng building. Marunong din ito protektahan ng lupa, pagkain, farmers at kinabukasan ng susunod na henerasyon. Ngayon, dito papasok ang sensitive questions. Political achievement ba ito o development achievement? Hindi natin maiwasan na may political angle dahil ang announcement ay konektado sa mga pangalan ng national local leaders. Maraming commenters na ginagawang praise kay Mayor Tenor Robredo. May iba pa nga ang ginagawang argument for national politics sa 2028. Pero, dapat tanungin natin, kapag ordinaryong residente ang nagsasalita, ang concern ba niya ay political branding o daily life? Kasi ordinaryong tao, hindi naman nabubuhay sa proclamation. Nabubuhay ang tao sa trabaho, kita, transportasyon, presyo ng bilihin, seguridad, serbisyo, publiko, kalusugan, basura, baha, pagkain, at kalagayan ng sariling komunidad. Kaya para sa akin, dapat maingat tayo. Pwede natin kilalanin ang achievement, pwede natin sabihin maganda ang oportunidad.
Pero hindi dapat mawala ang karapatan ng residente na magtanong. Dahil ang tunay na pagmamahal sa syudad ay hindi puro palakpak. Minsan, ang tunay na pagmamahal ay ang pagsasabi ng, maganda ito, pero kulang pa. Ayusin pa natin. Para sa akin kung gusto talagang ipakita ang meaningful na HUC status, dapat may malinaw na plano sa ilang mahalagang bagay. Una, flood control. Hindi pwedeng celebration muna bago solusyon. Dapat may real drainage master plan. River clearing na hindi nigaskugon, proper zoning at climate adaptation. Pangalawa yung productive economy. Kailangan hindi lang mall, kailangan manufacturing, local product development, food processing, logistics, technology services, at industries that creates long-term jobs. Pangatlo, yung jobs for graduates. Kung marami tayong colleges and universities, dapat may sapat din local employment para sa mga kabataan na nagtatapos. Hindi dapat puro aral dito, tapos hanap buhay sa ibang lugar. Pangapat, healthcare. Kung may Naga City General Hospital, sapat ba ang equipment, staff, facilities at serbisyo? Ang hospital ay hindi lang building, dapat may tunay na napapakinabangan ordinaryong mamamayan. Panglima, public market and parking space. Kung kumikita ang public market, dapat nakikita rin ang improvement sa parking, loading and unloading, traffic flow, drainage, cleanliness and accessibility. Pang-anim, yung solid waste management. Dapat malinaw kung ano ang plano sa dump site, recycling, composting, MRF, at kung may waste-to-energy facilities ba na talagang ipinapatutupad. Pang-pito, land use and food security. Habang lumalaki ang population, dapat protektahan ang agricultural land, farmers, food-producing areas at future food supply ng syudad. Pang-walo, yung infrastructure, yung road, transport system, sidewalk, drainage, public market, public terminals, hospitals, schools, utilities, and public spaces. Kung highly urbanized na city na, dapat highly functional din. Pang-siyam, yung transparency. Kung magkakaroon ng mas malaking funds for more autonomy, dapat malinaw kung saan napupunta ang pera. Dapat may reporting. Dapat hindi lang puro press release. So, yes, congratulations to Naga if this is truly a step forward. Pero bilang residente, karapatan nating magtanong. HUC status does not be the finish line. It should be the starting line. Hindi sapat ang title, hindi sapat ang proclamation, hindi sapat ang political celebration. Ang tunay na tanong ay simple. Ramdam ba ng ordinaryo na genyo ang progress? Kung hindi pa, then the work is not done. Kung talagang gusto natin ang maging proud sa Naga, dapat hindi tayo matakot magsabi ng totoo. Kasi ang tunay na progress ay dapat nakikita, nararamdaman at napapakinabangan ng tao. Hindi lang sa papel, hindi lang sa mga post, hindi lang sa announcement, kundi sa totoong buhay ng ordinaryong Naguinyo. This has been the honest take to someone living in Naga City. HUC man o hindi, ang tunay na progress ay dapat nakikita, nararamdaman at napapakinabangan ng tao. Kung nagustuhan ninyo ang episode na ito, inimbitan ko po kayo sumalit mag-subscribe sa ating YouTube channel, Buhay Sari-Sari BSS TV. Sa ating Facebook page naman po, paki-follow na rin po para masabaybayan ninyo ang ating mga bagong videos at update. Bilang mapasalamat sa inyong support at tagtangkilig, isikapin ko pong makagawa ng mas makabuluhan, kapag-ipaginabang at inspiradong content para sa inyo. Maraming salamat po sa inyong tiwala at suporta. God bless po sa atin lahat.